Para mo na rin pinatunayan na meron kang payroll trolls na babanat sa mga kalaban mo sa politika. Diba? O, ganun lang kasimple yun. Kaya hindi tutulungan si Jason sa ng puki ng inang amo nila na yan. Dahil bakit po? Dahil nga, no, pag tinulungan niya yan, mabibisto lalo sila. Imagine niyo, tanda na ni Jason sa dapat di na niya deserve yan. Di na dapat deserve ni Jason sa yan. Imagine niyo, ang tanda na ng tao, makukulong ka pa dahil lang sa pagtatanggol sa lintik na magnanakaw. Na nagnakaw sa sambayan ng Pilipino. Dahil nakakatanggap ka ng 150,000 a month. Dahil lang sa pera, mga kababayan. Ibinenta ni Jason sa yung kanyang pagkatao, kaluluwa, di ba, reputasyon ng kanyang pamilya para sa salapi, para mabuhay. Imagine that. Pero hindi niya na-realize na yung binabayad sa kanya ni Sara Duterte, pera niya rin. Pera ng taong bayan na pinagsama-sama. Tapos ibabayad sa kanya. Ibabayad kalaban at bay. Ibabayad kung kani-kaninong Poncio Pilatong vlogger dyan sa na mga DDS. Tapos ang ending, wala na. Bahala ka na sa buhay mo. Kasi ang dahilan ni Sara Duterte dyan, for sure, kaya na, bakit kita tutulungan? Bakit kita tutulungan? Eh, binabayaran naman kita. Oh, ba't ka nag-ipon ng ano mo, ang pampiyansa mo, or hindi ka nag-ipon para, di ba, makulong ka man, eh safe yung pamilya mo. 'Di ba? Ano pa rin yung pamilya mo? Buhay pa rin yung pamilya mo. Oh. Ganun yung na-mindset ni Sara Duterte. 'Di ba? At least makulong man siya. Oh, at least makulong, tingnan niyo at least makulong man si Sara Duterte. Puta, nakapagnakaw na siya. 'Di ba? Nakapagnakaw na eh. Buhay na pamilya niya, hindi na maghihirap ang pamilya niya. 'Di ba? Kasi bakit? Ang dami naman napasok na pera sa kanya eh. So, marami naman napasok na pera kay Sara Duterte. Kaya hindi niya iisipin diyan na mawawalan yung pamilya niya, hindi. Kaya na kahit mamatayan si Sara Duterte, mga kababayan, hindi na maghihirap buong pamilya ng Duterte. Sa bilyon-bilyon po mapasok dyan, sa pera niyang mga yan, sa mga ninakaw niyang mga yan, putas tingin niyo maghihirap pa yan? Hindi na maghihirap yan. Real talk. Kaya palobat pa tayo. Sarap-sarap ng topic eh. Oh. Ayan, Ma'am Joylyn, salamat po sa 320 yan Thank you po sa inglipad ng Joylyn. Diba? May valid yung pinupunto natin dito mga kababayan. Ang inaano natin, hindi naman tayo naninira ng tao. Magkaiba yung naninira ng personalidad dahil gusto mo lang siraan. Tayo po dito ay nagtatalakay tayo ng usapin. Nagtatalakay po tayo ng usapin, issue regarding po sa sa mga nakaw. Ninakaw po sa atin. At yan po ay may datos. Yan po ay nilabasan ng ebidensya. Yan po ay may mga ebidensya, mga kababayan ko. Hindi lang basta-basta yan, tinatalakay natin dito dahil gusto natin talakayan. Hindi po. Tinatalakay natin dito yan. Dahil bakit? Dahil yan po ay pinag-uusapan kahit sa mainstream media. Yan po ay dapat malaman ng sambayan ng Pilipino para po makapagbigay tayo ng sapat na opinion, 'di ba? Regarding sa mga ganyang klase ng topic. Kaso itong mga DDS trolls na ito na hindi makaintindi kasi nga kulang nga sila sa pag-iintindi, mga kababayan. Sa makatuwid bobo, 'di ba? Hindi nga nila maintindihan yung usapin ng impeachment complaint, impeachment laban kay Sara Duterte. 'Di ba? Kasi bakit po? Kasi nga ang alam nila binayaran sila, manggugulo sila. Binayaran sila, magrarally sila. Binayaran sila, maninira sila ng maninira sa administrasyon ni Pangulong Bongbong protocol. Yun yung binayad sa kanila, 'di ba? Tayo dito mga kababayan, itinatalakay natin yung issue by issue. Yung mga lumalabas sa mainstream media regarding dito sa pagnanakaw ni Sara Duterte, ang putang inang yang magnanakaw na yan, na ang pinapalamon sa pamilya galing sa ating mahihirap, 'di ba? Mahirap bang intindihin yung topic natin dito? 'Di ba? Hindi po mahirap. Napakadaling intindihin ng sinasabi natin dito, ng ating tinatalakay dito. 'Di ba? Hindi tayo naninira dito. At kung minumura ko si Sara Duterte, deserve niya yan. Deserve ng putang inang yan.
Dahil iniluklok siya ng sambayan ng Pilipino para putang ina magtrabaho, hindi magnakaw sa gobyerno, hindi magnakaw ng mga proposed budget niya at dadaling kung san-san lupalop ng daigdig, 'di ba? At ipambibili ng kung ano-anong overpriced niyan para sa kapakanan ng mangilan-ilan lang, 'di ba? Hindi kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga ito ang tanong natin sa mga DDS. Total may mga DDS dito. Nandito kayo mga DDS. Doon sa mga proposed budget ni Sara Duterte, may naramdaman ba kayong programa niya? May naramdaman ba kayo na proyekto or nakita na proyekto ng putang inang budget niya? Meron ba? Comment down below, meron ba? Kasi kung sasabihin nyo sa akin, ipagmamalaki nyo, yung libreng sakay na naman, na paulit-ulit yung sinasabi, na naglibreng sakay, may 5 bases na binili si Sara Duterte para sa libreng sakay. Alam nyo ba putang inakasama yan? Sa inaudit ng COA, sinubmit nila sa COA at overpriced yan 5 bus na yan. Kasama yung 19 motorcycle vehicle na pinabili kay Madriaga na overpriced na nagkakahalaga ng 1.3 million pesos. Hindi nyo ba alam yung mga DDS? Ngayon alam nyo na. Kasi kayo bulag-bulagan kayo sa katotohanan. Yan ay lehitimo na inilabas yan yung listahan ng mga overpriced, even the CCTV camera, mga kababayan, even the laptops, at marami pang iba na overpriced na galing sa OBP budget, Office of the Vice President budget. Yun ba yung ipagmamalaki nyo? Yung mga putang inang over na hindi maipaliwanag at pinababalik ng COA. Kaya nga sabi ko sa inyo mga DDS, papasok kayo rito, dapat meron kayong kaalaman Papasok dapat kayo rito, meron kayong talino Meron dapat. Hindi pa pwedeng hindi wala kayong talino. 'Di ba? Dapat meron kayong talino. Alam nyo kung paano sasagutin yung mga katanungan dito. Kasi tangina ako na nasasagot ko lahat ng klase ng tanong dito. Lahat ng usapin dito, nasasagot ko. Dahil bakit? Yun nga yung sinasabi ko na advantage namin, mga vlogger, sa inyong mga troll na nanggugulo sa mga live streaming. Diba? Kami, meron kaming datos na pinangahawakan. Kami, meron kaming researcher. Meron nagre-research sa every content namin. Okay? Meron kaming editor, meron kaming researcher, at meron kaming mga staff na umiikot para magkalye survey para sa pulso ng sambayan ng Pilipino. Kayong mga troll na nagsasalita lang dyan, basta lang makabatikos, bangag, bayaran, grow up. Diba? Magpakita naman kayo ng kahit konting respeto sa sarili nyo. Magpakita naman kayo sana ng kahit konting diba? Konting kahihiyan. Sa sarili nyo at sa pamilya nyo. Hindi nyo naiisip, bobo yung mga komento nyo, mga DDS. Kasi 2022, ganyan na comment nyo. 2026 na, tangina, hindi pa kayo nag-improve. Paulit-ulit ang dialekto nyo. Diba? Para kayong mga sirang plaka, para kayong mga sirang CD, na paulit-ulit na lamang yung mga sinasabi sa mga iba't ibang vlog. Pupunta kayo kay Mike Cervera, ganyan sasabihin nyo. Pupunta kayo kay Takero Miyamoto, ganyan ang sasabihin nyo. Pupunta kayo kay Jake Magnus, ganyan ang sasabihin nyo. Pupunta kayo kay Virador Pico, at ang inayan pa rin ang sinasabi nyo. Diba? Wala na kayong masabi matino. Hindi kayo nahihiya sa mga sarili nyo, DDS, totoo lang. Hindi kayo nahihiya. Paulit-ulit na kabobohan ang ginagawa nyo. Imagine niyo nag-aaksaya kayo ng panahon dito sa walang kapararakang bagay dahil lang dyan sa komento nyo ganyan na inilalaban nyo. Duterte pa rin 2028. Ko-comment ka dun sa isang live, Duterte pa rin 2028. Ko-comment ka na naman dun sa isang live, Duterte pa rin 2028. Tang-inang yan. Dahil hindi mo naiintindihan na itinatalakay ng isang vlogger, ikaw bilang isang bobo or bobotante, taong bobo na hindi maintindihan yung tinatalakay sa talakayan sa isang live or podcast, di ba? Dahil gusto mo na lang manggulo, mang-asar, di ba, na parang bata ka, parang batang mag-isip, sasabihin mo na lang, Duterte pa rin sa 2028. Dahil hindi mo nga maarok hindi mo, tapos sasabihin pa, kaya ka na shades, bangag ka, kaya ka nakasombrelo, ba't ka nakasombrelo, bakit ka naka-shades? Alam niyo yung mga
Alam niyo yung mga ganong klase ng comment na pambata. In the first place, kahit tanggalin ko to, maabsuelto ba si Sara Duterte? Kahit tanggalin ko sombrero ko, maaalis nyo ba yung katotohanan magnanakaw siya? Hindi nyo maaalis yun. Hindi maaalis ng shades ko or ng sombrero ko or ng forma ko yung kasong kinakaharap ni Sara Duterte. Yan ang isaksak nyo sa kokote nyo, ma-DDS. Hindi matatanggal yung kaso ni Sara Duterte. At kahit na anong mangyari, magtutuloy-tuloy yan, 'di ba? Sa Senado. 'Yun ang katotohanan diyan. Kaya wag nyo nang banggitin yung shades ko at yung putang inang sombrero ko dahil walang kinalaman yan sa pinag-uusapan. Gets nyo? Mga DDS, gets nyo? So, syempre, hindi nyo naman gets. Kasi nga, bobo kayo, tanga pa kayo. Kagaya ng amo nyo. Oh. Kaya nga, iisa ang lugar nyo eh. Iisa ang lugar nyo. Alam nyo kung saan? Sinabi na ni Digong, di ba? Kayong mga DDS, kayong mga nakasuporta sa akin, magkita-kita tayo sa impyerno. Mismong galing sa Pangulo nyo yan. Mismong galing sa Pangulo nyong si Duterte yan. Na nasa dahik na ngayon at malapit ng kunin ni Satanas. Ang tanong, mga DDS, willing ba kayong sumama sa sinasabi ni Digongyo? Diba? Ayan. Ayan, shoutout po kay Ma'am Leia Martin ng Gapan City. Ayan. Ma'am Leia Martin, shoutout po at kay Sir Efren Martin ng Gapan City. Shoutout po sa mga kababayan natin diyan sa Gapan City. No, binabati po kayo ng kalugod-lugod ni Birador Pikwa. Ayan. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta sa ating mahal na Pangulong si PBBM. Oh. Okay lang, boss. Kung di ka nagmumura. Ano yun freedom of expression yun eh. Ang pagmumura ko, boss, ang pagmumura ko, given na yan. Bakit si Duterte? Bakit ang mga Duterte pwede magmura? Ba't hindi questionable? Yan yung question ko sa inyo mga DDS. Bakit pag ang Duterte pwede magmura? Bakit ang mga vlogger hindi pwede magmura? Anong klaseng mindset yan? Pag Duterte, ito nga yung itinanim sa inyo sa utak nyo ng mga Duterte. Pag minak mo ang Panginoon Diyos, 'di ba? Si Jesus, okay lang kasi bakit? Duterte ka. Pagka nagmura ka, okay lang. Madja-justify niyan na tama ka or tama yung pinupunto mo kasi nagmura ka. Kasi bakit? Kasi nga Duterte ka. Pagka nagnakaw ka sa sambayan ng Pilipino, okay lang 'yan. Katwiran ng mga Duterte supporter kasi lahat naman yan magnanakaw. Wala naman magnanakaw. Pinupolitika lang yan mga Duterte. Kasi nga Duterte ka. Bakit kailangan i-justify natin or i-justify ng mga ilan-ilan itong mga ganitong klaseng mali? Alam mo nang mali, pero gina-justify mo sa sambayan ng Pilipino na tama pala yun. Na okay lang pala yun. Pero putang ina, bakit pag ako or ibang vlogger ang nagmura, mali? Bakit ang pag Duterte tama? Diba? Bakit? Bakit? Yun ang hindi ko maintindihan sa mga DDS eh. Diba? Tapos sasabihin nyo, bayaran ka ano ka bangag ka Anong kinalaman nun nung sinasabi nyo sa tinatalakay ko in the first place? Dahil bakit wala na kayong masabi? Bakit hindi nyo maidepensa ng maayos si Sara Duterte sa tamang pamamaraan ng argumento? Kahit sabihin ko rito, maghapon magdamag, na magnanakaw yan, si Sara Duterte, magnanakaw yan. Dahil bakit magnanakaw? Hinatulan na nga, may probable cause na nga, may katunayan na nagnakaw siya ng pera ng kaban ng bayan. Nahirap bang intindihin yun? Kahit sabihin ko rito na putang inang magnanakaw na Sara Duterte na yan, wala kayong magagawa dahil yan, may hatol na yan. Hinatulan na sa kamera na may probable cause lahat na hindi maipaliwanag na assets ng pamilya ni Sara Duterte at Manscarpio. Kaya nga sila nagdemanda sa AMLAC dahil nabisto yung kanilang tagong yaman na pumapasok sa kanilang bank account na bilyon-bilyong piso, 'di ba? Tapos sasabihin ni Sara Duterte sa press con niya,
Ang magnanakaw hindi nagtatago ng pera sa bangko. Yun sabi niya. So, ibig sabihin, ang pinupunto ni Sarah, nagnanakaw sila, pero hindi sa bangko nilalagay. Tama, mali? Hindi sa bangko nilalagay. Cash basis. Inilalabas nila, o ninanakaw nila, di ba? Cash ibibigay sa kanila, o yung budget, tapos itatabi nila. Kagaya ng sinabi ni Madriaga, na yung 125 million na confidential fund ay ibinigay sa kanya at pinatago, pinadeliver. At merong ebidensya na na-deliver ni Madriaga itong mga pera na ito at mismong nasa sasakyan niya. At merong picture niya at details at kung ano-ano pa, merong receiver, kung sino ang nag-receive, kung sino ang dumating para kumuha ng pera. Kumpleto detalye. Hindi kagaya ng 18 ex-Marines, 'di ba? Na iba't iba na nga yung detalye nila, hindi na nga magkakatugma. Ngayon, hindi pa matagpuan yung putang inang 18 ex-Marines na yan. Asan ba yung mga hayop na yan? At nagtatago. Ang pinalalabas, may banta raw sa buhay. Ba't si Madriaga may banta sa buhay yan? Sa tingin nyo ba walang death threat yung si Madriaga? Of course, meron yan. Sa tingin nyo ba walang may gustong umano dyan? Di ba nga Baste, di ba naghahamon na ng suntukan kay Madriaga? O, pinalaga ni Madriaga. Itong tarantado rin tong gaga din tong Barbie na to. Palibasa, merong bulaklak sa itlog, sa betlog itong si Baste. Di ba? Kung sino-sino yung hinahamon. Pero nung hinahamon ng isang netizen na matanda, hindi pumalag. Pinalaga ni General Torres sa boxing match. Ang daming dahilan. Kasi nga bakit? Meron pong bulaklak sa itlog yan. Di ba? Oh. Dahil lang napipikon sila, dahil binubuli sila ng ebidensya. Binubuli po sila ng mga lumalabas na ebidensya, nabubuli sila dahil sa mga limpak-limpak na ebidensya na naisumite sa kamera. Hindi naman sila nabubuli sa walang kapararakang bagay, kaya nabubuli ang pamilya nila dahil sa katarantaduhan din nila at pagnanakaw nila. Saan po? Sa sambayan ng Pilipino at kaban ng bayan. Maliban doon, merong panggaling sa mga drug lord na hindi nila maipaliwanag. Oh. Diba? Kaya nga itong mga itong mga pamilya Duterte na ito, akala nila, dinala nila yung politika, 'di ba? Sa nasyonal. Kasi ganyan yung kalakaran ng politika sa kanila sa Davao, sa Mindanao. Yung Moro-Moro, nung panahon ng 90s era, yung election ng mga 90s era, gusto nilang pabalikin yung sistemang ganun dito sa nasyonal. Kasi nga, 'di ba, uso doon sa Mindanao ang patayan. So gusto nilang dalhin dito sa Luzon na pagka may mga ganyang klase ng senaryo, kailangan patayin. Patayin niyo. Sa tingin niyo kaming mga tumutulig sa mga Duterte, sa mga politiko na balasubas na politiko or mga sangay ng gobyerno, sa tingin niyo ba wala kaming banta or death threat na natatanggap? Meron din. Kasi bakit? Kaakibat na po talaga ng aming daily basis job dito sa YouTube, dito sa Facebook. Diba? Kasi bakit? Araw-araw din kaming nakikita kasi ng sambayan ng Pilipino na nagsasalita dito at nasasaktan yung mga DDS, diba? At gusto nang manakit. Dahil hindi nila kaya yung argumento namin bilang isang vlogger, ang gagawin nila, mga kababayan ko, ay gagawin nila, maghahamon na lang, babantaan ka, napapatayin ka, pag nakita ka, bigla ka nalang babarin sa ulo, sasaksakin. Dahil bakit po? Napipikon sila aming mga argumento. Kasi nga po, hindi nila kaya sagutin yung aming argumento rito. Dahil yung argumentong pinag-uusapan natin dito, facts basis po. Facts basis. Wala po tayong paninirang puri na ginagawa dito. Lahat po yan ay may facts basis. Meron po yan datos at yan po ay tinalakay sa camera na kung saan tinatalakay din natin dito po sa ating live streaming. Okay? O, sana naman mga DDS, 'di ba? Ayos-ayos naman kayo ng sarili nyo. Imagine niyo yung sarili nyo
sa pamilya ng mga Duterte na magnanakaw. Imagine niyo na lang, yung sa buhay ng pamilya nyo, sa buhay nila. And yet, idol nyo pa rin. So agad dito na lang mga kababayan ko. Maraming salamat po. Ayan, sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Europa at sa iba't ibang panig ng mundo, US, 'di ba? Sa Middle East, especially, marami tayong mga ano diyan, 'di ba? Dito sa Pilipinas, marami tayong mga viewers. Ayan, maraming salamat po. Mabuhay po kayo at maraming salamat din sa ating mga taga-subaybay at nakasuporta na tunay na mga loyalistang tunay na nakasuporta sa ating mahal na Pangulo, 'di ba? Sa mga dilawan, tinklawan na ating mga kababayang Pilipino, 'di ba? Na hindi tinitignan yung mga chismis at nakabatay lamang sa mga tamang datos at mga ebidensyang inilalatag sa tamang platform. Di po ba? Maraming salamat sa inyo, Pinklawan, Dilawan, mga kaibigan natin, sa mga vlogger dyan, shoutout sa inyo, sa mga kaibigan natin sa Pinklawan at Dilawan, especially mga solid BBM vlogger, no? Ayan, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo. Ayan, maraming salamat po, Arnold. Ayan, salamat po, Sir Arnold, sa inyong munting pakulay, sa inyong pakapi dyan. Thank you so much po. Mabuhay po kayo. Magkita-kita po ulit tayo mamayang gabi sa ating live streaming. Ayan, once again, ito po muli ang inyong lingkod, ang nag-iisa at hindi magiba-giba kahit sang katutak na ang death threat. Diba? Walang iba o hindi ang inyong lingkod, Virador Pikwa at your service. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Makulong ang mga magnanakaw. Maraming salamat, mga solid ka BBM. Thank you so much and God bless everyone. Peace out. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, little I